So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jenan. Okay guys, ngayon baba tayo sa liga ni Tito Shernan, Armageddon 3 sa Pulo, no? So shoutout sa Pulo. Hindi naman ito yung first time na magre-review ako sa Pulo. Marami na rin naman. Kung ma-check nyo or kung i-check nyo, tama. Kung i-check nyo sa channel natin, meron akong ginawang may ginawa akong playlist na sa mga non-tournament dito sa Pulo na ni-review ko. So, iilan pa lang naman ata yun. Pero, yun, sinisigurado ko sa inyo, hindi ito yung first time na ma-review ko ang Pulo. No, nakapag-review na ako doon ng McCoy, ng Mar 3. Ng Mar 3, tapos kay Lipcram, tsaka kay Tulala. No? So yun, marami na rin ako na-review doon. Pero ito, parang habang panahon na hindi ako nakapag-review sa Pulo. Kaya shoutout sa nag-request ng battle na to, Romano versus Prince Rhyme. So sabi nila matindi daw si Romano dito kasi ito yung pagbabalik. No, bago bumatil si Romano sa PSP, ito daw muna eh. So hindi ko alam Hindi ko alam. Pero sabi ng mga viewers natin, bago daw yung battle ni Romano dun sa PSP laban niya kay Unico, ito daw muna. Kaya dapat daw na-review ko na to. Pero since wala nang nagre-request nun, kaka-request lang na ito eh. Kaya shoutout kay saan yung nag-request nito? Ayun, shoutout kay Sean Kim Jabonete. Yan, ang nag-request ng Romano versus Prince Rhyme. So, big shoutout sa iyo, boss Sean Kim Jabonete. So, sana active ka pa sa channel natin. Sana mapanood mo. Sana naantay mo yung review ko dito. So, ito na yung time. Ito na yung panahon para ma-review ko yung battle na to. Kaya, sabay-sabay natin panoorin sa mga hindi pa nakakapanood nito or ako na lang ata hindi nakakapanood. 261k views na to eh. So, tignan natin kung anong klaseng battle yung parating. Tignan natin. So, Armageddon 3, Pulo, shoutout Tito Shernan. Umpisa na natin to. Shoutout ulit, syempre, kay Sean Kim Jabonete. Let's go! Pakinggan natin unang balat. Let's go! Yo! Tang inaasi! Katamad. Kung makapanghusga ka, sagad. Porkit pumapayat ako ng konti, shabu agad. Pero malas mo kasi sa akin ka natapat. Kaya lahat ng sikreto mo, malalahad. Oo, ako ang snitch sa grupo natin, kaya lahat ng baho mo dito na malalantad. Game! Game! Umutot to sa TIU. Nung tinanong kung siya ba, ayaw pang sumagot ni Bobo. Pero huling-huli ka na bayaw. Yung utot mo, dinadakot mo ng todo, parang ganito. Sakalin kita eh. Pero sasabihin yan, di niya ako masasakal kasi wala akong leeg. Okay lang, at least masarap. Kaya di ka pupuntos. Kasi ultimo naman sa Andox, mga kap, leeg ang unang nauubos. Pero seryoso. Kaya ako lang tinanggap yung matchup na to kasi palubog ka na. Oo, biglang humina to sa publiko. Paano, Bobo? Hindi pa tinanggap yung dream match nila ni Unico. Ang inang ganda sana nun kasi may... Okay, so di pa tinanggap yung battle nila ni Unico. So, yun sabi ko nga, tama yung mga viewers natin. Ito nga muna bago yung laban niya kay Unico kasi naganap na yon nung January. Nito lang, nandun tayo na sobrang ganda ng battle na yon, sobrang tindi na yon. Napanood ko yun ng live at napanood ko at na-review na rin natin yun, no? Kung ano yung napanood ko live, ayun din yung power, ayun din yung napanood ko. Alam mo, hindi nagkakalayo eh. So, tangina, sobrang ganda ng battle ni Romano tsaka ni Unico. Sobrang dikit, anyone's alam mo yung either way eh. Anyone's game talaga yung battle na yun. Kaya, yun. So, props kay Romano tsaka kay Unico. Shoutout sa kanila. Biglang humina to sa publiko. Paano, Bobo? Hindi pa tinanggap yung dream match nila ni Unico. Ang inang ganda sana nun kasi may linya to kay Gerald Bato. Ang sabi niya, hindi ikaw si Jobert, pero ikaw ang sukal dito. Ha? Bangis? Sukal ka ng sukal? Tamis? Sabay nag-choke. Praning ka.
Ang sukal kasi ang puta na wala tuloy yung linya. Pati yung pagbebenta niya ng second hand na damit, tinitira mo. Puta, inggit to. Pati yung ukay, ginawang angle. Ang lakas naman ng thrift mo. Bobo! Sabi niya kay Jonah. Okay, tapos thrift, no? Okay, thrift. Solid yun. Yung thrift, ginawa niyang trip. Okay. Mas puro ka flow. Ano ka, may sakit? Yaw. Flow. Ang ina mo, ang laki mo na hindi ka pa rin nag-grow. Kakabato mo kasi yan eh. True? Pero sasabihin niya at masikat siya sa akin, Ulul, wag mo akong paandaran. Dahil ika nga ng kilala kong legendary rapper, di na kailangan pang magpasikatan, papaitan, labanan na naman na makakagalitan. Oo, makakasabay, oo, mananalo ka bayaw, pero yung trono ko, di mo kayang kuhain. Makakasabay tong Romano, pero di makakahabol parang Eric Buhain. Pero maiba. Lagi mong pinagmamalaking na pagtapos mo yung asawa mo. Pero alam mo bang bad trip siya sa'yo? Kasi yung ugali mo, nakakaleche. Biruin nyo, inutusang bumili ng 1/2 na papel, binili 1/4 ang puta. Nakapakete. Kaya di kami naniniwala sa yung nagbago ka na. Huwag kang maraming sinasabi. Kitang-kita ko yung paglak ng yung panga dun sa laban mo kay Zaki. Oo, napanood ko yun. At wala kang nagawa dun. Tila tatay na nakidnap yung anak nitong bobong taong kasi biglang nanlaki yung mata nung hiniritan siyang magsyabu. Gago. Kala mo ransom, no? Tapos sa akin ka patatapat? E di lalo kang napulbos. Mula nung bumalik, grabe maghasik. Alam at proven niya ni boss, mas mataas na ako sa'yo ngayon. Ang usapan na dapat ay tapos. Marapat lang na sumamba sa tunay. At Diyos. Okay. Round 1 ni Prince Rhyme. Hindi naman ako nabitin doon. Pero nakulangan ako sa mga punches, no? Para sa akin, hindi naman ganun kahaba, hindi naman ganun kaikli. So para sa akin okay lang kung lumagpas naman ng konti, walang problema, hindi naman siya dragging gaano. Pero nagantay ako ng isang pulido, isang solid na linya para kay Romano na masasabi natin na nauga or pwede niyang mauga yung isang Romano doon. Pero props pa rin kay Prince Rhyme. Pinakinggan naman natin yon, pinatapos natin si Prince Rhyme. Medyo nakulangan lang ako sa mga haymakers or sa mga punchlines na sa round 1, no? Ano ba yung mga linya ni Prince Rhyme sa round 1? Hindi ganun kabigat kasi, no? Hindi pa ganun. Feeling ko bumebelo pa lang si Prince Rhyme dito. Hindi pa to yung Prince Rhyme na napapanood natin sa Flip Top, hindi pa to yon. Buwelo pa lang, I think buwelo pa lang to. Sinusukat niya pa lang yung crowd, yung energy. Yun pa lang, feeling ko yun pa lang yung pinakita sa atin ni Prince Rhyme. So round 2 and 3 tignan natin, or mag-expect na tayo ng solid, no? Ako mismo mag-expect ako kay Prince Rhyme na sa round 2 and 3 papasok yung mga malalakas na linya. Okay, pero yung round 1, yung pinakita niya, hindi ako nabitin sa performance, pero nakulangan naman ako sa mga haymakers, punchline, tsaka mga direkta na suntok papunta kay Romano. Yun lang. Romano tayo. Lakas. Tangina yung angulo niya, puro shabu. Wala man lang binitawan na malalim. Pag ngayon, shoutout kay Casper. Si Casper rin, no? puro shabu. Wala man lang binitawan na malalim. Pag ngayon yung pangako nag-lock, sigurado, bugbog sarado ka sa akin. Wala namang sinabi eh. Ang lakas lang makatanga. Mabilis daw maubos yung leeg. Andox ka pala. Game? Game! Sapa, game? Game! Kumusta? Jason Pineda, a.k.a. Prince Rhyme. Palakpakan. Pangina. So, ikaw pala yung panganay ni Looney. Putang ina. Paano to nagkasya sa pekpek ni Miyuki? Gago! Hindi ka niya tamod. Ikaw ay kupal na anak.
kaumay, gumanap. Di ka tunay kung sa buhay, kanyang husay kay demon na adapt. Kasi payag ka, Luns, kaya nakasalabas ka mukha ni Shernan. Now, yung punto, hindi ko nalalaliman, patugan. Pero yung ganyang katawan, di pwedeng tumistigo. Kasi mahihirapan lumutang. Bumabatil ka lang sa pulo para ubusin yung pizza. Kaya amoy pepperoni pag humikab. Pansin nyo ba mga tol? Para tong hammer ni Thor kasi lakas niya tumibag. Yo, all 3 rounds na kay Beat, aking pruweba mga brad. Tangin na round 1, sabi niya yo. Hindi ako mag-aadobo, pero may masusunog. Wow, burn! Tangina, round 2, inuuwi nila yung Shanghai kasi daw, rapper. Damn! Round 3, para kang si Ninong Ray kasi pinaikot-ikot muna bago tikman. Wow! Gutom bars mo. Mabangis ka! Ikaw yung tinutukoy ni Ron na kayang lumamo ng isla. Pati si Ninong Ray ni Reference. Lakas. Yon ang dahilan kung ba't di pumutok sa laban to. Paano sobrang sarap ng pagkakaluto, nalimutan na pangalan mo. Walang sustansya pinapakain, puro lang walang sustansya pinapakain, sobrang is it normal. Bata lang nabubusog sa kanyang feeding program, moto niya sa buhay. Only God can judge me, sis. Diyos ko po, si Boy Takaw nanakot pa. Para sabihin ko sa'yo ultimo si Jesus, di ka sasama sa Last Supper, hayop ka! Pag ako nag-pat jokes, pasok! Malabong maging wa-effect, mga idol. Alam niyo bang walang sinabi yung full battle gear sa suot niya na body armor? Gusto mo body sample? Gusto mo body sample? Yang katawan mo. Parang budget ng isang pobre sa kada araw na dumadating. Kasi kahit sandalin, ang hirap mong pagkasyahin. Yung BP bumababa kaso lumalala kasi mas tumataba ang... Putulin muna natin. Tangina, gusto ko yung aura ni Romano dito. Gusto ko yung energy ni Romano. Gusto ko yung vibes ni Romano. Gusto ko yung pagiging agresibo ni Romano dito. So sa performance, I'll go to Romano. Kasi yung performance ni Prince Rhyme sa round 1 medyo para sa akin average lang. Okay, malinis yung performance, ganun, pero hindi ko maramdaman yung DN ng pag-perform na doon sa mga verses niya. Pero pagdating kay Romano, umpisa pa lang andun na yung DN, andun yung enerhiya, andun yung power, andun yung auras. Ang ganda ron, yung pagiging agresibo ni Romano, tangina dalang-dala niya dito. Tapos di pa pala tapos, sorry. Nag-explain na ako, di pa pala tapos. Pero yun lang yung gusto kong sabihin dito. Yung energy at saka yung pagiging agresibo ni Romano, nakukuha niya yun. So, yun. Pinutol ko lang kasi sobrang gusto kong sabihin sa inyo yun dito. Kasi kahit sandalin, ang hirap mong pagkasyahin. Yung BP bumababa kaso lumalala kasi mas tumataba ang hayop. Di naman tumataas yung presyon, pero kumakapal yung batok. Batukan kaya kita. Lumalaro ka pa sa mga paliga. Sobrang nagugutumin nito. Putang ina, unang baba pa lang daw sa court, sa tapsi yan dumirin. Laman ng utak mo, lechon, calamares, may sushi pa. Laman ng utak mo, rebellion, Trillanes nung nagkudita. Kaya kapag ginunita, anak ng puta, dugong maralita, nakakaasiwa. Panoorin nyo ko paano mandukdok, mamahiya. Isusunod ko dyan sa hukay si Boy Kanan kaliwa. Tangina. Mandukdok, tapos si Boy Kanan kaliwa. So, JD. Tangina, may simpleng call out kay JD dito. Nakakaasiwa! Panoorin nyo ko paano mandukdok, mamahiya. Isusunod ko dyan sa hukay si Boy Kanan kaliwa. Yo! Kaya anong mga sasabihin mo, baboy? Tumatapat ba to? Alam mo, pagkatabi kita, pumapayat ako.
Freestyle yun. Ano mga sasabihin mo, men? Bigyan kita ng angle sa punchline na pwede mo magamit sa akin. Kung ang angle mo tungkol sa droga, para ako ng overcook kasi lutong-luto ka na. O para akong bulkan kasi tuktok ko sira na. Kung angle mo naman tungkol sa karir, lumubog na wala ng pera, dyan regala. Walang-wala na. Walang-wala na. Paulit-ulit na lang punyeta. Nakakatawang nagagawa mo bagong meta pero wala kang nagagawa na bagong tema. Ghostwrite, line bite, o baka ultimo yung pagchochoko, sinaulo mo. Huwag feeling very wise man. 2018 pa lang, alam na yan ng publiko. Di na dapat i-memorize yan. Drugs, career, ghostwrite, line bite, choke! Gusto mo akong talunin, di ba? Sige lang, gamitin to. Kaso nasabi ko na yan lahat, ano pang sasabihin mo? Kaya Sinong 3GS na matutumba? Yan ay huwag nyo nang isipin. Ang isipin nyo kung matutumba. Saan niya ba aking writens? Matutumbas. Ang angle lang aking ginamit pero si Taba, di ko lang basta nilait. Litaw pa rin sining sa aking sulat. Pinakita ko lang pinagkaiba ng taong mataba sa taong mataba ang utak. Ina mo, Romano. Balik! Putang ina, Romano. Eto bago tayo mag-comment sa round 1 ni Romano, actually, nag-iisip ako kung gagawan ko ba ng breakdown yung poster ng second sight. Yung second sight sa March, kailan ba yun? Basta yung first round ng Isa Buhay, yung MZ MR, Jonas Plasma, Apoc Raffian. Diba? Kung alam ko, nakita nyo na yun, alam ko na share nyo na yun yung Isa Buhay first round. 'Di ba? Meron dong Romano versus 30, 'di ba? Kung nakita niyo 'yon, alam nyo sobrang nakakapanghinayang, no? Kasi ayun since hindi nga ako makakagawa ng ganong vid. Actually, nag-iisip talaga ako kung gagawan ko ba ng ganong vid pero since hindi nga ako makakagawa ng ganong vid, so ngayon ko na lang i-share since kay Romano naman yung battle na to. Okay. Sobrang nanghihinayang ako na magtatapat ang Romano tsaka 30 sa first round kasi para sa akin hindi sila pang first round, no? Sabi ko nga sa inyo, si 30 nasubaybayan ko yan sa pulo, hindi pa siya kampiyon, tapos nung sumali si 30 sa pedestal 2 first round hanggang mag-finals, hanggang mag-champion, nasubaybayan ko yun, napanood ko. Tapos unang laban niya sa flip top 1 minutes, napanood ko rin, which is although may siya doon, may choke siya doon, pero sobrang bawi naman nung tinapat siya kay Class G, which is nag-champion rin sa pedestal. Tapos yung mga tinalo ni Class G, syempre, 'di ba? Hindi rin naman magagaan 'yon. Laxartis na champion ng pulo, tapos Raffian na champion ng FRBL, tapos MR Industria, which is hindi ko pa napapanood. Tapos Class 30, 'di ba? So hindi biro yung mga tinalo ni Class G even. Ibig sabihin solid yung mga MC 'yon. Pero ayun, going back sa Isa Buhay first round, Romano versus 30, sobrang hirap at sobrang nakakapanghinayang na sila yung magtatapat sa first round. Kasi base sa last battle, last performance ni Romano na napanood ko live, tsaka eto yung Unico versus Romano, doon ka magbe-base, tangina sobrang lakas ni Romano doon. At ayun, hindi pa first round pa lang yung napapanood natin dito, pero ano pa kaya yung ipapakita ni Romano sa rounds 2 and 3 ng battle niya dito kay Prince Ryan, 'di ba? So pataas na yung enerhiya So tignan natin, no? Pero kung i-compare natin battle ni Romano kay Prince Rhyme tsaka battle ni Romano kay Unico, naka-A game Naka-A game si Romano. So nakakapanghinayang lang kasi sila agad yung magtatapat ni 30 sa first round, which is malakas din talaga yung 30. Ang pinakatanong doon, bakit pinagtapat ni Boss Arik si Romano tsaka si 30 sa first round? Yun yung pinakatanong doon Pero isa sa mga pinaka-classic na battle yon for sure. Sana prepared yung Romano, sana prepared yung 30, sana
malakas na mga haymaker, punchline yung mangyari. Sana classic. Sana classic yan. So, ayun. Going back, first round ni Romano dito, tangina sobrang solid nun. Sabi ko nga sa inyo, yung pagiging agresibo ni Romano sa battle na to is sobrang solid. Yung mga punchline, yung pagiging well-rounded niya, nag-joke siya dito, nag-bars, real shit. Pagiging well-rounded ni Romano, yun yung pinaka nagdala dito. And sobrang layo ng performance ni Romano sa performance ni Prince Rhyme sa unang round. Yung round 1 ni Prince Rhyme, medyo, sabi ko nga parang buwelo niya pa yon, hindi pa ganoon kalakas yung mga linya niya, ini-spit niya. So I think bibigyan ko ng 7 to kasi medyo nakulangan din ako sa mga haymakers at mga punchline at mga direktang linya para kay Romano. Hindi niya nauga si Romano dun eh. Pero pagdating kay Romano, jokes, bars, then para sa akin, solid talaga at direkta talaga yung mga suntok ni Romano dito kay Prince Rhyme. Kaya perfect yon para sa akin sa 10-7 in favor of Romano. So kailangan na natin mag-expect sa rounds 2 and 3 ng dalawang MC na to. So, okay, let's go. Alam mo yun, parang nanggagago ka. Alam mo yun, parang nanggagago ka. Ako lang kalaban mo, tangina mo, nagsyabu ka pa? Na to? Wala daw. Ano mo, wasak agad yung round nun eh. Tangina yung rebat ko, pare, hindi mapapahupa. Oo, hindi ako anak ni Looney, pero kada banat ko may aral kang makukuha. Okay. Tangina pati yung, yung tibag, Tor. Tangina mo, dahil magtibag sa bulsa. Pinanood ko yung Royal Rumble nyo nila Shernan. Tangina yung rounds mo, hindi ko matapos. Bukod sa puro ka starter, panay sabi ka pa ng pasalamat kayo, hindi ko ma-empathy. Basta hindi niya ma-spit ang maayos. Tangina to. Hindi niya daw ma-emphasize ng maayos. Bayaw, yung emphasize, yun yung may gusto kang i-highlight na topic. Tangina, peste noob. Gaano ba kahirap bigkasin yung salitang execute? Speaking of execute, pag binaliktad mo daw yung execute, di na cute si X. Tanginang katangahan. Buti na lang hindi ko pa katapusan. Tangina, di na cute si X ang puta. Kaya mo na, wag na natin balikan. Panay call out to kay Lip. Di mo malaman kung inggit o sadyang galit. Panay hirit ng undo, baka sakaling yung init niya ay magbalik, kaso nga lang tinanggihan. Kaya yung gigil, napalitan din ng pait. At kung sino pa yung gustong kumagat sa lip, siya pa yung nakaramdam ng sakit. Kaya kalaunan, si JD yung kino-call out. Baka sakali daw mapanis niya. Panay tawag ka dun sa adik. Bakit? Kuha na. Palibasa kasi na pag-iwanan, pero parehas lang naman tayo yaw, kaso ang kaibahan sa daluyong ikay nagpasindak, samantalang ako nagpakalibron. Kahit may mga bagong dumating, patuloy lang dumakdak, lalo pang nagpatingkad, at kahit anong ira ang lapagani, kaya kong magpasiklab. Pero usapang shabu tayo, tangina. Alam niyo bang pag-adik kayo sa flip top, pasok kayo sa pinto? Gago. Kaya nga nagtataka si Arik sa'yo. Kasi sa pagsasyabu ka na lang daw magaling, gusto mo pang huminto. Kaya shoutout sa'yo, J-Flag. Puta, isa kang malaking gamol. Nang dahil sa'yo, nalaman ni Romano kung saan susunod magnanakaw ng marmol. Ano, puro adik na naman, brother. Pag naglalaro tayo ng bato-bato pick, gusto mo ikaw yung lighter? Sobrang KJ mo na, boy. Sa inuman ang sarap mong itaboy. Kaya kayo nag-away nung kumanta ng tagay kasi lagi kang naglalabas ng parape. Foil! Tapos sinadahilan mo, mag-iihaw ka? Anong iihawin mo? Longganisa? Gago! Kaya kung feeling mo, tanaw mo na yung panalo.
Ang masasabi ko lang, ikay na maligmata. Kasi ang kalagayan mo laban sa akin parang pag nakasyabu ka, tagilid pa nga. Ano, ganyan mag-wordplay, Martri. Kalagayan mo sa akin parang pag nakasyabu ka, tagilid pa nga. Ano apelyido mo? Trinidad? Ano yan, puno ni tatay? Trinidad. Okay. Ambot! Ang galing ng bunga, nakalubog. O baka sabihin mo yung apelyido ko, Pineda. May pine, pinya, kaya mata. Bubo! Alam mo ba't Pineda yan? Kasi magaling ako sa kung fu. Kung fu Panda. Anyway, nakakapanibago ba yung estilo kong ginamit? Kaya ikay medyo nalilito. Pinatunayan ko lang bayaw na hindi ka mananalo. Kahit estilo pa ni Unico gamitin ko. Gago. Kaya wag nang magbida. Kita nilang lahat dito na kinarni ka, putakti ka. Ano, may rounds ka pa? Buti sana kung makaganti pa. Kasi ano nga naman ang panama ng Romano kay Senior Aguila? Ano? Bayaw, alam mo na dapat ang aking pinupunto na kahit anong init mo dyan, putang ina mo, mananatili pa rin kulto. Kulto! Tang ina! Okay. Tumaas ng konti yung energy ni ni Prince Rhyme. Mas naging epektibo siya dito. Kaso more on jokes eh. Diba? Natawa nga ako sa mga jokes ni Prince Rhyme doon. Pero ayun lang yung masabi ko, umangat ng konti yung performance ni Prince Rhyme dito. Mas naging epektibo siya, mas naging mas pumapasok yung mga linya ni Prince Rhyme dito. Pero still heavy lines effect, ano pa yung mga haymakers na inaantay ko na pwede nating masabi na nakuha na ni Prince Rhyme or tinapos na ni Prince Rhyme yung battle. Yun talaga yung nahanap ko eh. Pero ayun, naging effective naman si Prince Rhyme dito. Sobrang kwela nun. Umangat naman yung round 2 ni Prince Rhyme compare sa round 1 niya. Kung yung round 1 niya is naging ang dami niyang flat moments eh. Para sa akin, ang daming flat moments sa round 1 ni Prince Rhyme. Hindi naging ganun ka-epektibo yon. Pagdating sa round 2, ayun, nabawasan yung, although feeling ko nga wala na nga flat lines yun eh, flat moments doon eh sa round 2 ni Prince Rhyme eh. Mas naging effective siya all the way sa round 2. Kaya para sa akin, masasabi ko na mas malakas yung round 2 ni Prince Rhyme compare sa round 1 niya. Pero syempre, kung ikukumpara natin yung round 2 ni Prince Rhyme dun sa round 1 ni Romano, hindi pa rin yun enough para makuha or pumantay dun sa round 1 ni Romano kasi sobrang kakaiba yung round 1 ni Romano eh. Pero tignan natin, battle of round 2s. Pero round 1, para sa akin, 7 puntos yun. As is ko yun sa 7 puntos. Pero pagdating sa round 2, mas lumakas, mas naging direkta yung mga atake ni Prince Rhyme. So, para sa akin, aangat ng konti yon. Pero pakinggan muna natin si Romano dito. Yan putang ina mo, mananatili pa rin kulto. Kulto! Tang ina, ang boring! Yun na yun? Wala man lang siyang barang mabigat, puro na lang haymakers na magaan. Dinamay mo. So, yun. Nabanggit na ni Romano dito yung hinahanap ko. So ayun, naklaro naman natin na yun talaga yung gusto kong sabihin eh, no? Nasabi na rin ni Romano dito. Yun talaga yung hinahanap ko. Tama lang siyang barang mabigat, puro na lang haymakers na magaan. Dinamay mo pa si Unico, pues parking to. Paano Takina na ito eh, no? Ang kulit. 2 rounds, puro siya buanggel lang ginamit. Baka mautal ka, bro! Yan na lang kasi panira nyo pagkat di nyo kayang talunan yung natural na ako. Round 5 game! Yo! Pag-usapan naman natin yung asawa't anak mo. Yung asawa't anak mo! Yung anak mo! Itago na lang natin sa pangalang
Hindi, joke lang. Sa pulo tayo. Trabaho lang. Saka bilang magkagrupo, hindi tayo pwedeng magdamayan. Pero pwede tayong magdamayan. Simple lang mensahe ko, pero sigurado, damayan. Kaya yaw, nasa mo. Uto-uto ka talaga! Utang ina ka! Alam mo nang puputokan kita pagtapos kinasa mo pa! Galing, putang ina. Tapos yung battle doon, shit. Okay. Putulin ko lang, no? Nung nagsabi si Romano ng pag-usapan naman natin yung asawa at anak mo, napaisip na ako doon, ha. Sabi ko, teka, gagawin ni Romano yun, nasa pulo sila. Alam naman natin yung house rules sa pulo na bawal mandamay. So, ayun, sabi ko, tignan natin kung itutuloy ni Romano. So, hindi ko muna pinost doon, inulit niya yun, pag-usapan natin yung asawa at anak mo, pag-usapan natin yung asawa at anak mo. Sa pinutol lang yan na biro lang, nasa pulo tayo. Pero, ang tindi nung kasa mo, no? Parang ikasa mo. Tapos biglang uto-uto, alam mo namang puputokan kita, ba't kinasa mo pa? Tangina, dun pa lang, tapos na yung round. Dun pa lang, tapos na yung battle. So, bonus na lang yung mapapakinggan natin kay Romano dito, pero para sa akin, nakuha na niya agad yun. Laga! Di tayo pwedeng magdamayan. Pero pwede tayong magdamayan. Simple lang mensahe ko, pero sigurado, damayan. Kaya yaw, nasa mo. Uto-uto ka talaga! Utang ina ka! Alam mo nang puputokan kita pagtapos kinasa mo pa! Galing nun! Kaya alam nyo sa pangkat namin, kung bakit itong prinsipe ang pinakawalang silbi bumara? Paano imbes kaharian mukhang kastilyo yung minana? Tolongges! Yung katangahan nyo super. Yan ay sabay mabibigyan. Sakto na tapat sa butcher. Kaya katay mawiwindang. Patay sa akin tong Jason na loser. Tagumpay di matitikman. Itong Jason naging Freddy Krueger. Mapapatay mo ko, panaginip lang. Kaya gising! Takina, speaking of gising, oh. Ginising daw to ni Boss Arik sa Mandawi. Basang-basa daw yung bunganga. Putang ina, yung laway parang Taal Lake. Kasi nga naglalawa. After nung battle mo ng gubat, aking nalaman ng sanhi kung ba't ka dumudura maghapon. Paano na iwang bumubula bibig, ganyan pag namatay sa lason. Yaw! Simple lang ako sumuntok. Namatay sa lason, okay. Siya pag binengga. Pinaulanan ng 1-2-1-2. Katumbas nun, dose-dosena. Nakakatawa lang na parang wifi signal kanyang tenga, pero pag pinakinggan, walang linyang kumukonekta. Kasi, nag-line mark yan kay Beat, sabi niya yo, tanga lang ang may alam na parang Talano Golds. Talano Golds, yeah, palakpakan nyo! Tangina, Talano Golds. Sinigaw mo pa ng todo? Anong Talano? Talyano yon, bobo! Tanga na, detalyado na nga, namali pa. Dati ba tong loko-loko? Siguro, basa mo rin sa Google, gulo-gulo. Ano? Yaw! Takina mo, 2 weeks preparation. Yaw! Siguro, basa mo rin sa Google, gulo-gulo. Ano, huli ba? Sa sulat na huli ka, sana gets mo punto ko. Ang dating, Jairil Lim sa lyrics na bubuko. Tulad ng isang linya niya sa rap line, sabi niya yo, ako'y mananatili sa segunda, pero hindi mawawala sa streets na parang aktivista. Boom! Lakas nun! Judges, pagka ganun yung banatan, dapat binabanatan nyo. Putang ina, pinilit mo yung segunda sa aktivista, ano pinaglalaban mo? Ano na ito? Ayo, ano pinaglalaban mo? Kaya kung ako laki sa Watamin, eto laki sa Watatops. Watatops. Freestyle na lang tayo. Tenenenen. Nandito na ako, kalabang ko nababagots. Papatikiming kita ng mga katagang nagdadamots. Di ba kalaban mo ay lulong sa bawal na gamots? Pues isasanla kita na parang Talano Golds. Ha!
Yan yung sangkap niya sa battle rap. Ini-ingles niya yung tugmaan niya ng kanyang mabisang remedy. Pues papanisin ko lang tong Prince Rhyme na pag nag-rhyme pang nursery. Parang brand lang ni Ninong, hinanda ko sa aking mortal enemy kasi mabenta to sa tao kahit local recipe. Ah! Yo! Tindi, At last, hayop. si Mastapit talaga dapat kalaban ko. Kaso nabarahan daw yung ugat sa puso. Malasakit ko lang. Kung di man yan pwedeng tubuhan, Asi, kahit tubuhin na lang. Tangina, pinalit kay Tanda, itong si Taba, ngayon ikaw ang mamamain. Sinayang man sulat ko ni Tanda, tandaan mo, wala ako sa yung sulat na sasayangin. Tanginang yun. Grabe naman yun. Iba talaga, no? Iba talaga yung Romano ngayon. Iba yung pagbabalik ni Romano sa battle scene or sa battle rap. Iba, ang lakas. Ang lakas, men, sobra. Lalo na nung napanood ko si Romano ng live. Putang ina, grabe yun. Kung nakita nyo or kung naka-follow kayo sa FB page ko, yan, Judge Jenan na page, kasali si Romano sa ine-expect kong kasali. Kasi nag-post ang Flip Top na page na ang sabi is sino-sino yung sa palagay nyo kasali sa Isa Buhay 2024. So, shinare ko yon. Kung di nyo pa nakita yung page ko, tignan nyo, shinare ko yon. And sabi ko, pumili ako ng 16 MCs na sa palagay ko nakasali sa Isa Buhay 2024. And kasali si Romano doon. Ang dami kong nilista doon na kasali ngayon talaga. Si Raffian kasali, si Classic kasali. Di ko na maalala kung sino pa yung di ko na maalala kung sino pa yung mga nilista ko doon, pero sa pagkakaalam ko, nilista ko doon si Romano. Kasi nga, sobrang nalakasan talaga ako sa performance ni Romano dun sa laban niya sa PSP. And marami nga talaga nagsasabi na malakas nga daw yung Romano dito laban niya kay Prince Rhyme. So, kinount ko na yon. So, I think, sabi ko, enough yun para pumasok ulit si Romano sa Flip Top, especially sa tournament. Kasi syempre, ang tagal niyang nawala rin sa tournament eh. So, sabi ko, I'm expecting Romano na makuha niya ulit yung self niya na, alam mo yun, routing o alam mo yun, nung napanood ko yung battle ni Surgenio kay Harlem sa Aon 14, sabi ko nga sa inyo kung napanood yung review ko, I'm rooting for Surgenio sa Flip Top Isa Buhay 2024, pero syempre isa rin si Romano. Sana magkaiba sila ng bracket. Kasi kung magtatapat sila sa second round ng tournament, nakakapanghinayang din yun. Kasi alam naman natin yung quality, yung kalidad ng bawat isa. So sana hindi sila magtapat sa second at saka sa second round. Sana wag sila magtapat. Sana sa semis sila magtapat kung sakali. Or sana magkaibilang bracket sila. So ayun. Sobrang solid ng Romano. Sabi ko nga sa inyo, dun pa lang sa may bakit Muki nasa, alam mo naman, puputong kita pagtapos. Doon pa lang, tapos na yung battle. Just naging bonus na lang talaga yung mga napakinggan natin kay Romano right after that line. So, yun, solid pa rin na Romano yun. Perfect pa rin yun sa akin. Pero yung Prince Rhyme, umangat siya ng konti. So, bibigyan ko ng 8 puntos yun. Iba kasi yung atake ni Prince Rhyme. More on jokes siya. Tapos babara. Tapos jokes ulit. Unlike kay Romano na well-rounded. Na pantay or balance. No? May jokes, may bars, may real shit. Bawal. Tsaka natawa din ako sa ginawa ni Romano dun sa pag-usapan natin ang asawa at anak mo. Tapos biglang joke lang. Wala tayo nasa pulo tayo. Ang ganda nun. Ang ganda nung setup na yun para sa akin. Yan, kuwang-kuwa ni Romano yung pagiging yung giggle ba, kitang-kita mo sa kanya yung gutom sa battle rap. Kaya sana maging maganda yung performance ni Romano talaga sa Isa Buhay 2024. Pero grabe kasi yung 3D. So tignan natin, magandang battle yon this March na yon, putik. Tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. Kaya Romano pa rin sa round 2 para sa akin. It's a 10-8, so 20-15.
5 points ahead si Romano pero may round 3 pa. Tignan natin, Prince Rhyme. Ang galing talaga. Parang hindi nakakaumay. Sinabi ko daw, talanugots. Walang ganun din niya. Saan mo yan nahukay? Tapos, anong pinagsasabi mo? Puro lang katangahan. Kumasa ng baril. Putang ina, baril niya o kamay. Parang si Rap yan. Ang inan to. Yo, round 3 na! Pag-usapan naman natin yung anino mong ayaw sumunod. Putang ina, pinagagalitan mo pa siya na akala mo kung sino. Sinagot ka tuloy bigla na, putang ina mo, parehas lang tayong anino. Oo, kasi panay sunod lang to kay J. King. Bawat galaw, gusto niya ring gawin, pati damit aarborin, kaso marapat mong tanggapin na hindi ka aangat magkaroon man ng shadowing. Pati kaluluwa kanyang sinangla. Si J. King, nagmisto lang shadow fiend, habang ikaw nanatiling pestetol. Kaya nung binalak mong makipag-ayos, tumugon siya. Oo, sinagot ka ng nevermore, ayaw ka na niyang maging kaibigan. Kasi saksak patalikod daw ang galawan ng gagong fake. Siya yung shadow fiend, pero ikaw yata yung may hawak ng shadow blade o shadow blade. Nevermore. Dota. Reference. Ano ba tong aking nasusulat sa kagrupo ko? Saktong sa 3GS, ako ang pinakamatabang kamiyembro nyo. Kaya nga ngayon, nag-alapad siya at dismember ang lalamon sa'yo ng buo, tang ina mo. Ha? Okay, Bihira Dota. lang akong lumabas sa kahon, pero sinisigurado kong laging complete package. Pag sumulat sa pahina, nanonood sa memorya, lalo na pag nag-rampage. Pero sa'yo, tamang jab lang. Pero pasok lahat ng damage. Pero pag tinamaan ka ng hook, pahinga ka muna, ala-Al James. Ang inan to, gre-rock po ang puta. Pahinga ka muna, ala-Al James. Ito na yung, pero idol ko yan. Kasi noon, nung prime ni Romano, siya ang pinakamahusay sa grupo naming iskwatin. Napakaraming nagpapapik kasi malakas kanyang dating. At yun yung bagay na wala ako pero tanggap ko. Kaya yung salitang inggit di ko na kailangan pang dalhin. Kasi wala namang prime ang taong dinalilipasan ng galing. Ha? Ito na yung idol nyo, si Romano. Buhat nung nawala yung king, yung imperyo niya ay nabuwal. Kaya naghahanap ng royal na sa kanya'y susugal. Saktong nahanap mo yung prince, sa galak pa siya'y nauutal. Kaso yung nahanap mo na prince, tagaluto lang ng almusal. Real talk. Yung food vlog ko, si share na lang nagko-comment, puro katarantaduhan pa ang puta. Pero hayaan mo, yaw, pag napadayo ka sa amin, ipagluluto kita ng sobra na masarap hanggang makuha ko iyong bilib. Mas maganda yung medyo surprise. Kaya gusto ko ang yung mga matay na kapikit. Ipagluluto kita ng chicken biryani, chicken curry, hanggang maamoy mo at maglaway iyong bibig. At pag feeling mo nasa India ka na, saka kita papanain sa leeg. Tangina mo, mali ka ng dinayo, boy. Kabitenyo na are, nakatira kung saan ang patayan ay popular. Kaya kitang kutusan ngayon at di ako magsusorry, par. Ha? Nabitbit ko aking bayag san mang tumungo na lugar at kaya kong maging matapang. Kahit walang mga militar! Ano mo, pigo na ako sa'yo. Okay. Mabilisan na lang sa round 3 ni Prince Rhyme. Para sa akin, ano lang, pinakamahinang round ni Prince Rhyme yung round 1. Sabi ko sa inyo, parang buwelo pa lang ni Prince Rhyme yon na kumbaga sinasalat or kinakapa pa lang niya yung crowd doon, kung paano papasukan yung crowd ng mga banat na ganito, na mga ganyan. So ganun may mga battle MC na ganito muna sa round 1, pagdating sa round 2 saka bebenga. So I think yung round 1 ni Prince Rhyme ayun yung pinaka worst niya, pero pagdating sa rounds 2 and 3 lakas nun, no? Yung round 2 nagumpisang bumanat, nagumpisang pumasok yung mga linya ni Prince Rhyme talaga. Pagdating sa round 3 na duplicate niya yun, kung ano yung pinakitang performance ni Prince Rhyme sa round 2, yun din yung ginawa niya dito sa round 3, and para sa akin props doon. Same pa din yung atake ni Prince Rhyme, no? More on jokes, tapos andun yung mga bara. Still kulang sa haymakers na solid. Yun pa rin naman, pero so far malakas yun compare sa round 1 niya. Kaya
788. Bigyan ko na ng score to. 788, I think that is 23. Tama ba? 7, 8, 15, 23. So, 23 points para kay Prince Rhyme sa battle na to. Si Romano may 20 na sa rounds 1 and 2. Tignan natin round 3. Yo! Sagad na ba yun, yaw? Dinamay mo pa si J. King eh, no? Sa issue talagang pabida ka. Sasabihin mong wala akong nagawa, baka wala kang alam. Nung nasa loob siya, kami tumulong sa pamilya niya. Real talk yan, gago. Wala kang alam, ano? Pumili ka ng anglo. Yo! Chicken biryani. Konti na lang makakatikim ng sapok to. Wala nang ibang ma-reference, ganyan nakahina yung manok nyo. Cute ba, hayop ka? Gusto ko sabihin sa'yo, pakyo. Pero supportive yung anak mo, kasi sinamahan ka ni Jumbo. Okay, kilala ko yun. Nandiyan sa likod. Yo! Round 3 na, mga hurado. Sino ang manok nyo? Mukhang nag-iisip na, oh. Mas mataba ka sa akin, yaw, pero mas mukhang napipisel ako. Totoo, gusto ko talagang kalaban si Lipgram. Pag nagkataon, di na magpipigil pa to. Sa bagay, wala man yung Bombay, patay ka pa rin pagkat maniningil ako. Yo! Patay ka pa rin pagkat maniningil ako. Kung si Badang parang pitbull maglakad. Eto, mukhang pitbull pagbangag. De, joke lang. Mas pinabangis yan dito. Utang na, walang sinabi mga bully ni Omar pag nag-rap na tong bulldog ni Pio. Rap, dog! Utang ina. Ang bulldog na walang breeding. Bayot pa. Biruin mo, bull na, dog pa, lupit mo, hayop ka. Tangina kasi sabi niya kay Price Tag, oh, sa sobrang gangster ko, yung tatay mong tindero ng balot, nanakawan ko ng asin. Okay, so 2 por 2 yun. Sir, tibay! Tangina, nanakawan ng asin? Kala yata nito kay Price Tag, takot. Inalarma mo pang nanakawan mo ng asin. So ano kaso mo niyan? Direct assault. Ang ina mo yung bagawain ng Rail G? Ultimo sa magbabalot, tumiming? Tangina to parang Andy Jim Palo. Ang pangit ka ba, Andy? Pitbull na walang saksak. Sino may-ari neto? Yo! Ang ina kasi gago, hype ka. Yung mga tunay na Real G sa pagkakaalam ko, yung kaso, drugs, robbery, murder, wala nang konsensya at prinsipyo. Habang yung mga to, perwisyo, isang gangster na nagnanakaw ng asin at nagbebenta ng dildo. Ang ina ka, wala ka pang alam sa sistemang iligal. Kaya punyeta kumalma. O di kaya naman tong si Repa tinabla. Alam naman natin pag sinabing Pineda, magaling niyang kumanta. Tangina, ibang klase daw melody yan taglay. Yung audience parang hinehele kapag bumanat na to. Pero kung usapang hook lang, tingin ko mas dapat ako. Hindi ka lang aantukin, tulog ka pa pag eto lumapat sa'yo. Ha? Usapang kanta, tagapakinig ka na lang ni Pistol, kaso may isang bagay na nakakagago. Araw-araw mo sinasound trip yung day off kahit wala ka naman trabaho. Okay, kanta ni Pistol yun. Araw-araw Sunday. Sa kanya, araw-araw. Basta, gets nyo na yun. Saka mga pare, take note. Masaya yan ngayong December kasi makakatanggap siya ng 13-month na day off. Tangina, bonding na gangster, inaagawan ng pagkain, ultimo mga vlogger sa Baywalk. Lahatan pag lumamon, di mapigil, parang airplane na pa-take off. Pero maiba. Ano ba yung pagyayabang mo sa akin, ha? Yung pagiging geng-geng mo sa school? Baka pabatukan kita kay Boss Yuson. Hindi naman sa pagyayabang, ha? Aspakan por, tanong mo ka share na, kasuntukan namin buong Luzon. Ang ina neto, geng-geng ang puta. Alam mo pare, real talk ha, kamukha mo yung mga kaklase kong ginagangster ko yung baon.
Takina, kamukha mo yung mga kaklase kong gumegengeng na binabatukan ko maghapon. Hindi, joke lang yun, yaw. Pero ito kasi, ang style na ito eh. Yaw. Gago ka. Yun, 3GS ha. Kasi hindi ko sila iniwanan pa, yaw. Kahit saan pa humantong. At mismong si Lil Jan, buhay na patunay doon. Kaya kung gagamitin mo lang sa akin yung mga pagkakamali ko sa nakaraang taon, hindi yung panabay tanga. Kasi kung nagkapalit lang tayo ng sitwasyon, baka nagpakamatay ka na. Ako'y nalugmok, nalungkot, pero imbis magmukmok, dumiskarte. Kumilos ng tahimik para wala kayong masabi. Oo, nawalan ako ng karir, pamilya, at ultimo mga kaibigan kong tinuring na gawa akong sirain, pababa kong hilahin, sistemang mapanlamon na ako mismo kinain, di ba sa kalsada kagaling? Pero kung usapang karanasan, wala kang pwedeng iyabang sa akin, kasi mas mabigat pa sa'yo mga binit-bit kong pasanin, kaya ngayon tatanungin kita kung sinong mas subog sa atin. Wala, rap battle league. Putang ina, tinapos ni, alam mo yun, ano na ako eh. Para sa akin, ano na eh. Bumaba na yung enerhiya ni Romano eh. From round 1 to 2, round 1 and 2, from round 1 and 2 to 3. Para sa akin, hindi na siya ganun ka-same ng level eh. Pero, yun, nakapag-decide na ako na sabi ko, ina 9 points ko na si Romano dito. Pero, ano eh, nagpakita si Romano sa last 8 lines or last 4 lines. Di ko lang alam kung ilang linya yon, pero ang lakas nung pinakita ni Romano sa bandang huli na parang sinasabi niya mas mabigat pa sa'yo yung problema na pinasan ko, 'di ba? Tapos meron ako nagustuhan na linya si Romano doon na tahimik lang siya nagtrabaho para wala silang masabi. Tangina, solid nun, pre. Tagos sa puso yung linya, yung panapos na linya, mga linya ni Romano dito. So, alam mo yon, decided na ako na bibigyan ko ng 9 points si Romano doon, pero sa pinakita niya last 8 lines, feeling ko yun pa yung nag-angat eh, yung last 8 lines na yon. Kasi kita niyo naman, 'di ba, may stutter na si Romano eh. Hindi na ganoon ka-agresibo, nagpuputol-putol na yung performance, andun na eh, 'di ba? Pero pagdating sa last 8 lines, nahatak pa ni Romano 'yon. So ganun kalakas yung 8 lines na 'yon. Although para sa sarili 'yon, hindi 'yon para kay Prince Rhyme, para sa akin ang lakas pa rin nun humatak, no? Kaya from 9 points dahil dun sa 8 lines na in-spit ni Romano, bigyan ko pa rin ng perfect 10 to. Ang lakas nun. Ang lakas nun, no? Yung mga para sa sarili niya, kinumpare niya yun sa pagkatao ni Prince Rhyme na kung ikaw yun, baka nagpakamatay ka na, diba? So ibig sabihin yung bigat nga ng pasanin ni Romano, yun talaga yung inaano niya. So props kay Romano sa round 3, para sa akin perfect pa rin yan. Kaya 30 points para kay Romano, tapos 21 naman, 21 ba? 7, 8, 8, 23 points para kay Prince Rhyme sa battle na to. So 30 to 23 Romano yun, all 3 rounds. Armageddon 3, dito na 2023 finals, dito sa Branded News QC, pula magingay! Salamat sa Branded, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Killjoy, Arinar, Fubu, at ang boto ng Horado, 3-0 para kay Romano. Shoutout na ako sa misis ko, kay Jubel Pandato, at syempre sa lahat ng taga-Banatuan, Nepra, sa mga kaibigan ko dyan, kila Albert, sa kila Kuya Kong. Salamat sa Flip Top Bahay Katay. Branded yun. Ayun, Joshua. Pinoto ko si Romano all 3 rounds yung kita namin. All 3 rounds. Double Archie, binoto ko si Romano. Mas lumalanding yung suntok, at saka yung sa round 1, sinabi na ni Romano kung ano yung mga ipapanat, or parang predict na ni Romano kung ano yung mga ipapanat ni Prince Rhyme. Nung bumanat na si Prince Rhyme, related sa angle na yun, para medyo nawalan na ng impact yun sa mga style yung ginawa ni Romano. And overall performance, mas nagustuhan ko yung style ni Romano. Ayun, nung unang bumanat si Prince, ikaw malakas to, pero nung bumanat na si Romano, utang ina, ibang kumano to, may ibang kumano to, round 1 pa lang, nakita mo na eh. Hanggang ngayon, nakikonsistent naman siya hanggang all 3 rounds. So, ayun, all 3 rounds Romano, pares tayo.
sa yung tatlong judges, tsaka yung vote ko ngayon dito, all 3 rounds talaga. Last talaga nun. Kaya, I think wala nang masyadong explanation doon sa battle na yun. Romano talaga siya all the way. So, shoutout Sean Kim Jabonete. Sana napanood mo to. Sana nagustuhan mo. Props kay Romano. Tangin na solid nun. So, mag-expect na tayo ng Romano, isang matinding Romano sa Isa Buhay 2024. So, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.